Welcome to InvestEd. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin. No? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat. Welcome sa InvestEd. So yung company na re-reviewin natin ay ang company GMA7. So yung focus na natin dito guys ay ang third quarter earnings lang ng company. No? So kung gusto mo mapanood yung full analysis natin sa company, so nasa baba yung descriptions natin para mapanood yun, no? Yung ating year-to-year analysis sa company. Okay guys, so kung ready na kayo, let's start and see you on the other side. Okay, this is the revenue breakdown ng company na quarterly basis. So nakikita natin dito yung kanilang third quarter revenue ay nasa 5.9 billion pesos, and comparing to the second quarter of 2020 ay nasa 3.2 billion pesos. First quarter of 2020 ay nasa 3.5 billion pesos, no. So nakikita natin dito na umangat, no. Nag-back up na yung kanilang revenue na nasa 5.9 billion pesos revenue na ang company. Okay? And comparing to the same quarter last year na nasa 4.3 billion pesos lang yung kanilang revenue, and now nasa 5.9 billion pesos revenue. So maganda tignan to, no, na talagang significantly umangat na yung kanilang revenue, and ang kagandahan pa nito, no, nakakuha siya ng pinaka-highest na revenue during this period. Okay, this is the net income ng company naman in a quarterly basis. So ngayon nakikita natin dito, in the third quarter earnings ng company, nakakuha sila ng 2.5 billion pesos net income, and comparing to the second quarter of 2020, meron lang 826 million pesos. And the first quarter of 2020 ay mayroong 574 million pesos. So nakikita natin dito na talagang over the quarter yung kanilang net income ay tumataas, no? Ayan, nakikita natin. Comparing to the same quarter last year, mayroon lang silang 832 million pesos net income, and now nasa 2.5 billion pesos net income ng company, no? So significantly nag-grow yung kanilang revenue and yung kanilang net income. Okay, and this is the price to earnings ratio ng company and the 1-year return comparison ng company. So nakikita natin dito ay na si GMA ay mayroon ng 8.6% up during the 1-year return, and comparing to the industries na kinabibilangan ni GMA exceed its Philippine industry, which returned a negative 9.8% over the past year. And comparing also to the market, nakikita natin dito na GMA also exceed its Philippine market, which returned a 10.2%, no? And comparing to the PE ratio ng company, ay mayroong PE ratio ang company ngayon during the third quarter na 6.4 times PE ratio. While comparing to the industries na kinabibilangan also ni GMA, GMA is a good value based on its PE ratio compared to the industries na kinabibilangan niya na mayroong 23 times PE ratio. And also, no, comparing to the PE ratio ng company to market, nakikita natin dito na GMA also is a good value based on its PE ratio compared to market na mayroong 14.3 times PE ratio. Kung titignan natin dito guys yung kanyang intrinsic value and informations, no. Again, konting commercial lang, no guys. So kung bago ka pa lang sa channel natin and ngayon mo pa lang ito nakikitang screener, nasa dulo naman ng ating video kung paano to gamitin, no, yung walkthrough nito. So guys, please panoorin nyo hanggang dulo para alaman nyo kung paano to ginagamit na ating screener. And yung kagandahan nito guys, wala tong bayad, no? Binibigay ko ito sa inyo ng libre as a way of giving back. Okay? So nakikita natin dito yung intrinsic value ng company na mayroong 15 per share, and yung ating margin of safety ay nasa 12, no? So yung minute margin of safety, ito yung buffer natin sa intrinsic value
para makabili tayo ng sale sa company. So, kapag yung current price ng company ay nasa margin of safety or below margin of safety, it is considered a buy ratings alone in terms of intrinsic value. And kung titignan natin, meron tayong upside potential na 163% kapag na-reach niya yung 15 pesos per share na intrinsic value natin. And ang ratings natin sa kanya ay buy, no? Take note guys, itong nakikita nyo lahat guys, ito ay automated na, no? So wala ka nang gagawin kundi i-analyze na lang at i-review yung company na gusto mong pag-investan. Okay? And kung titignan natin dito yung 1-year chart ng company, ito nakikita natin. Titignan natin dito yung kanyang 52-week high ay nasa 8.50 pesos per share. And yung kanyang 52-week low ay nasa 4.28 pesos per share. And now, nagtitrade sila sa 5.70 pesos per share. And also, kung titignan natin dito yung kanilang dividend yield na nasa 5.22 dividend yield. Okay? It is a green sign, no? Ang ibig sabihin nito, nasa high dividend yield itong company. Okay? And kung titignan natin yung trades ngayong araw ay nasa 205 trades dito sa company. And also, kung titignan natin dito yung net foreign, no? Walang pumasok na investors o walang lumabas na investors ngayon. And kung titignan natin dito yung kanya net foreign yield naman in 1 year, zero din, no? Walang pumasok at walang lumabas. Okay? And kung titignan naman natin also yung kanyang earnings per share versus free cash flow per share, the free cash flow per share is a good value based on its earnings per share. Nakikita natin na mas malaki yung free cash flow per share. Nangangahulugan to na there's a pile of cash meron na company, and the chances are kapag meron pile of cash ang company, there's a potential na pwede pa mag-improve ang company. Nakikita natin, no? And merong free cash flow yield na 12% ang company, no? So sinasabi lang dito na ng free cash flow yield na undervalue ang company in terms of free cash flow yield alone. Okay? And kung titignan natin dito yung moat natin sa company ay nasa 2% lang, management ay nasa 10, debt ay nasa 10, no? So overall yung company na to ay nasa excellent company pa rin. And kung titignan natin dito guys yung free cash flow ng company, ayan, over the years talagang stable sila, no? So walang negative. Okay? And ano nga ba yung kahalagaan ng free cash flow, no, as an investors? And bakit natin kinukuha yung free cash flow ng company? So kinukuha natin to para malaman, no, kung stable ba ang company, because stable company have a stable free cash flow. Okay? So ano nga bang ibig sabihin ng negative free cash flow and positive free cash flow? Pag sinabi mong free cash flow positive, nangangahulugan yun na mas malaki yung kanilang cash from operations kaysa sa kanilang capital expenditure or capex. Now, pag sinabi mong negative free cash flow, mas malaki yung kanilang capital expenditure kaysa sa kanilang cash from operations. Para mas lalo nating maintindihan, ano nga bang ibig sabihin nitong free cash flow as a 100% owner ng company? Kunyari, 100% owner tayo ng company. So, ang ibig sabihin nito, ito na yung para sa'yo. So, pwede mo nang ipag-invest, ipang-travel, ipang-improve mo sa business or whatever you want it to do sa free cash flow mo. Now, anong ibig sabihin nito as an investor ng company? So, ang ibig sabihin nito, pag mayroong free cash flow ang company, mahalaga ito kasi dito nagkukumukuha ng pagbibigay ng dividendo. Dito mahalaga ito as an investors na company, lalo na nagbibigay sila ng dividendo, no? So, ang gusto natin makita na positive free cash flow ang company kasi kapag nagbibigay sila ng dividendo, tapos puro negative yung free cash flow, saan sila kumukuha ng pagbibigay ng dividendo? The chances are, mangungutang sila para lang makapagbigay ng dividendo sa investors nila. So, that's a red sign and negative sign, no, para sa atin as an investors, no? So, ito yung titignan natin, no, yung free cash flow ng company. And kung titignan naman natin dito yung moat ng company, nakikita natin yung book value per share, nasa 1% lang yung growth rate niya. Net income, 4%. Cash from operating activities, nasa negative 4%. Earnings per share ay nasa negative 3%.
So, yung moat analysis no, ay popularized by Warren Buffett. So, it refers to a business ability to maintain its competitive advantage over its competitor in order to protect its long-term gain or long-term profit to competing firm. So, ang gusto natin makita sana dito over the years ay nasa 10% pataas. So, nakita natin na mababa. So, kaya yung ratings natin sa company ay nasa 2 lang, na? So, in terms of management analysis naman sa company, talagang stable yan, no? Yung kanyang return on invested capital and ROE talagang stable. So, maganda tignan yan. So, talagang binavalue nila yung kanilang investors. So, yung meaning nitong return on equity, kung gaano kagaling ang management to handle others people's money. So, yung ROIC naman, no, ito yung gaano kagaling yung management or ka-efficient ang management to produce profit from their businesses. Okay? And kung titignan natin dito guys, yung kanilang debt to earnings ratio ay 0, no? From 2015 to 2019 ay 0. So, ang ibig sabihin nito, wala silang interest expense na kinikater sa company. That's a positive sign, no? Para sa mga investors ng company. Okay? So, anong ibig sabihin itong debt to earnings ratio sa mga hindi pa nakakaalam, no? So, ang ibig sabihin nito, gaano katagal mababayaran ng company yung kanyang long-term debt gamit lamang yung kanyang net income. So, ang gusto natin makita over the years ay nasa 3 pababa lang yung kanyang debt to earnings. So, dito, talagang 0. So, nangangahulugan na wala silang interest expense na kinikater sa company. So, kung titignan natin dito yung kanilang current ratio, ayan, nakikita natin dito na meron silang 2.66 current ratio. Ayan. And by the way guys, no, so yung mga terms natin dito, may mga dinagdagan na rin natin ng definitions para mas lalo nating maintindihan. So, hindi pa nga lang siya tapos, no? Iniisa-isa lang natin. Ayan. Okay guys, no, kung gusto nyo tignan nyo na lang. Okay? So, meron siyang 2.66 current ratio. So, pag yung current ratio, no, ay nasa 1 pataas, nangangahulugan yon na there's no liquidity problem in a next year, no? So, yung current ratio, ibig sabihin nito, 2.6 times niya kayang punan yung current liabilities ng company gamit ang kanyang current assets. Okay? Guys, no, kung gusto nyo explore yung ibang metrics sa company, so explore nyo na lang to, no, para magkaroon kayo ng matibay na pundasyon at matibay na konklusyon sa pag-i-invest nyo sa stock market. Okay? So, dumako tayo sa technical side naman kay GMA. So, nakikita natin dito yung kanyang moving average 20, simple and exponential ay nasa bullish. MA50 nasa bullish also yung dalawa. MA100 nasa bullish also yung dalawa also. MA200 nasa bullish also, no? Kung titignan natin dito yung kanyang support, yung first support ay nasa 5.64 pesos per share. Second support ay nasa 5 pesos per share. First resistance ay nasa 5.94 pesos per share. And second resistance ay nasa 7.58 pesos per share. And kung titignan natin dito yung kanyang short-term trend, nasa uptrend. Medium-term trend, nasa sideways tayo sa kanya. And also, kung titignan natin dito yung indicators, no, ayan, sa RSI, nasa bearish, MACD, nasa neutral, ATR, low, CCI ay nasa bullish, stochastics ay nasa bearish, Williams percentage nasa bearish, volume SMA nasa bearish, and candlesticks nasa neutral tayo. Okay? Okay guys, so in summary na pag-aaral natin kay GMA sa kanyang third quarter earnings, ano nga ba yung ating nakitang strength and weaknesses sa company? Okay, so first, yung nakita nating strength, the company trading at na 163% below on its fair value. Ayan. Yung nakita pa nating isang strength sa company, no, the earnings grow by 97% over the past year. Okay? Yung nakita lang natin do isang weaknesses sa company, no, the dividend of the company are unstable. Okay? So, kung malaman, no, kung bakit natin nasabi na unstable yung kanyang dividend, so, panoorin nyo sa baba, guys, yung ating description sa kanya
para mapanood nyo yung full year-to-year analyzations natin sa company. Okay? Okay guys, no, hanggang dito na lang muna yung ating pagre-review sa third quarter earnings ng company. No, maraming salamat sa mga nag-request nito, and sa mga bago pa lang sa channel natin guys, click down below yung ating link para magamit itong screener, and panoorin nyo guys yung sa dulo, no, para magkaroon kayo ng walkthrough kung paano to ginagamit. Okay, so maraming salamat sa inyo, and as always, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating, at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. So maraming salamat.